So, ayan, nandito na tayo ngayon sa methods kung paano i-separate yung components ng mixture. So, bakit po mixture lang? Kasi more on ang ginagawa lang naman natin, kaya natin gawin is sa atin lang mismo, by physical means lang. So, yung iba ay through laboratories, kaya ah, hindi tayo dun magfo-focus. Dun tayo sa kaya lang natin gawin. So, let's start. So, let's discuss the methods of separating components of mixture. So, eto, na-discuss na natin to. Elements cannot be decomposed or broken down by ordinary chemical means. While the components of compound, yes, can be broken down by chemical means. So, eto, the components of mixture can be separated by mechanical means or physical means na pag-aaralan mismo natin. So, let's start. The first method is what we call the winnowing. So, ito yung mga sinaunang method. Sinaunang method to na ginagamit, itong winnowing. So, paano ba yung ginagawa dito? Ito ginagamit to ng mga magsasaka para ihiwalay yung husk mula dun sa grain. Yung husk sa grain para mapaghiwalay. Palay husk to palay grain. So, paano ginagawa? They use the hangin or the air. So, pinapagpag po nila yung pinaka palay, yung pinakapuno ng palay, pinapagpag nila. Or pagkapagpag nila nun, pagkapagpag nila ng palay, nahulog na lahat, pati yung dahon, yung palay. Ngayon, hindi mahirap isa-isahin yon. Paano ginagawa? Papatuyuin muna nila yon, then pag natuyo na, ang hirap explain eh. Kailangan mismo. Kumbaga, ihahagis nila ng ihahagis. Tapos yung hangin, yung magtutulak dun sa magagaan, like yung dahon, para maalis dun sa palay. So, hinahagis po yun. So, iyon po yung winnowing. Next one is magnetism. Ito, alam nyo na to, magnetism. Gumagamit ng magnet para ihiwalay yung mga magnetic materials. Like for example, yung mga metals. So, dito sa example dito, minamagnet yung iron fillings or filings kung tawagin dun sa sand. So, magnetism yung tawag dun. Next one, sedimentation and decantation. So, sedimentation is a process of settling down heavier particles in a liquid mixture. So, for example, malabo yung tubig. Yung tubig, yung malabong tubig, or yung tubig na, yes, yung malabong tubig, maraming components po yon. Meron yung buhangin, may lupa, may putik. So, ngayon, kapag hinayaan mo lang siya na naka-stay sa isang lugar, yung mga materials na nakalutang sa tubig, magsisettle down yon sa ilalim, sa bottom. Then, ang tawag doon, sediments. Sediments yung tawag doon. Anong best example nito? Yung tubig sa ilog. Diba? For example, bumagyo. Then, after ng bagyo, syempre, hindi na malakas yung agos ng tubig. Ngayon, during bagyo, malabo yung tubig. Bakit? Kasi nga, naaanod nung tubig yung mga buhangin, yung mga lupa, yung mga bato. Ngayon, pagkatapos ng bagyo, wala nang malakas na agos na tubig. Magsisettle down ngayon yung mga buhangin, bato, lupa sa ilalim, sa bottom. Magsisettle down yon. Sedimentation po yung tawag doon. Ano naman si decantation? Ngayon, after mag-settle down, pag hiniwalay mo yung tubig na naging clear dun sa sediments, decantation na yung tawag doon. So, tingnan nyo itong nasa video. Wait lang. Ito, decantation na to. Kasi nahiwalay na yung sediments dun sa mixture ng
ng maduming tubig. So, ito yung maduming tubig. Ngayon, papansin nyo, nag-settle down sa ilalim. Sediments to. Sedimentation yung tawag dito. Sedimentation yung tawag dito. Ngayon, kapag inalis mo yung tubig, hiniwalay mo yung tubig dun sa sediments, decantation yung tawag sa kanya. Yan, decantation yung tawag dyan. Yan. Next, flocculation and coagulation. So, itong method or itong dalawang methods na to ay ginagamit. Actually, marami nang gumagamit nito. Bakit? Kasi nga, paubos na ng paubos yung malinis na tubig natin ngayon. So, anong gagawin? Eh dito, gagamit sila ng flocculation method and coagulation method. So, ito, ginagawa nitong method na to, yung isang maduming tubig into malinis na tubig na pwedeng inumin. So, the first one is flocculation. So, when we say flocculation, cleans the turbid solution by adding flocculants. So, for example, may isang solvent na ilalagay dun sa sobrang duming tubig. Pag nilagay mo yung solvent dun sa isang maduming tubig, tapos hinalo mo, magiging malinis po yun. Magiging malinis yun. Alam ko, sa Facebook, napakaraming ganun eh. Napakaraming video na ganun. So, they add flocculants para linisin yung tubig. Pero, hindi pa siya pwedeng inumin. Kay coagulation po siya. Doon lang siya, kay coagulation process lang siya pwedeng inumin. Ano naman yung ginagawa kay coagulation? Inihiwalay na mismo yung mga impurities. Dito kasi kay flocculant, may mga konti-konting mga, hindi lahat ay nagiging malinis. So, may naiiwan pa. Kay coagulation po, dito nagiging mas malinis na. Anong ginagawa? Solvent din, coagulant agent yung tawag. Ano nang ginagawa dito? Or anong nangyayari dito? Kay coagulation, so nilagay mo na yung solvent dun sa tubig na may dumi. Ngayon, yung mga buhangin, yung mud, yung bato, or sabihin natin sinala muna natin, so wala nang bato. Yung mud, yung buhangin, magdidikit-dikit po yun. Ang tawag dito, mako-compact ba? Madidikit, yung mga particles madidikit sa sarili nila. So magdidikit-dikit po sila, magko-coagulate ba yung term. And then after nun, pwede mo na siyang salain and pwede mo nang inumin. So ganito yung ginagamit na method doon sa mga maduduming tubig para mainom. So, next, filtration. Automatic ito, alam nyo na to, filter. Filtration. Meron tatlong parts si filtration. The filter, the filtrate, and the residue. Siyempre, when we say filter, it is the filtering medium. So, dito sa video, or dito sa GIF, wait lang, dito sa GIF, ang filter natin dito ay yung papel. Yung filter natin dito. Ano naman po si filtrate? Si filtrate po yung malinis na tubig na na-filter natin. Yung malinis na tubig na dumaan sa filter. Ano naman po si residue or residua? Yun yung na-filter naman natin na mga solid substance na nahiwalay dun sa liquid substance. So, when we say filtration, it is a physical or biological or chemical operation that separates solid materials to liquid materials. So, filtration po yun. Evaporation. So, ano naman yung pinagkaiba ni filtration kay evaporation at saka kay distillation? Yan, tatlong yan. Magkakaiba yan. So, sa evaporation naman, gumagamit to ng heat
Then yung moist ay nagiging tubig. So same process lang to ng water cycle natin. Yung water sa karagatan na-evaporate dahil sa init ng araw, then yung water mag-turn into water molecules, then syempre gagaan yun, sususpend sa air, aangat pa hanggang sa certain altitude, then magko-condense pag nakarating na sa certain altitude. So, pag nag-condense siya, mabubuo, magiging ulap, which is yung visible na gaseous content ng water, ulap po yun. Then, yun, magiging tubig na siya kapag ka bumigat. So, evaporation yung tawag sa kanya. So, next. So, same process lang to ng water cycle. Distillation. Same, parang may pagkakatulad lang to si distillation kay evaporation. Pero ang pinagkaiba dito, nasa loob ng disk or ng flask yung nag-evaporate. So, may tatlong part din po ito si distillation. Siyempre, hindi mawawala si residue. So, pareha silang may residue dito kay filtration. Ang pinagkaiba lang kung sa kanina ay filtrate at filter, dito distill at distillate. So, si distill yung liquid na naiiwan. So, paano yung nangyayari dito? Wait lang, yung cursor nawawala. Ayan. Ayun. So, ito ay tawag dito ay distillation, flask, flask yung tawag dito, distillation flask yung tawag. So, may apoy, which is the burner. Ngayon, itong nasa loob na tubig ay madumi. Ngayon, yung maduming tubig na yon, habang umiinit, nag-turn into or nag-evaporate. Then, pagdating dito, magko-condensate na siya dito. Then, after niya mag-condensate dito, yung tubig or yung moist na meron dito, magpo-fall dito sa inlet, flask inlet. Then, dito na po mismo sa inlet na to, yung cooling process niya, hanggang sa maging condensed water na po siya. Or maging condensed water yung tawag doon. Nag-condense. Hindi condensed water. Nag-condense yung water dito. 'Di ba? Yung tubig umangat, naging water vapor dahil kumulo. Umangat dito yung vapor. Then pagdating dito, nagko-condense po siya. Kasabay ng pag-condense dito sa inlet na to, nagko-cool down na rin siya. Then, paglabas niya dito sa adapter part, malamig na siya, saka siya magiging distilled water. So, ganun po yung nangyayari sa distillation process. So, may tinatawag tayong cryogenic distillation, separation of air into its component. So, sa cryogenic distillation, nahihiwala yung content na nitrogen, oxygen, argon. Bakit? Ito kasing mga elements na to ay ginagamit pa sa iba't ibang process. Like for example, yung oxygen, pwede mo siyang ilagay sa di ba, yung ang tawag doon, oxygen tank. So, yun. Another term is distillery. So, distillery is an installation used for distillation, especially of distilled beverages. So, si distillery, alam niyo yung lambanog. Alam niyo yung lambanog. Yung lambanog kasi pinapakuluan din yun. Hanggang sa maging yung nadidistilled na tubig doon, yun yung alak mismo na tinatawag natin lambanog. Distillery yung tawag sa process naman sa kanya.
So, yun po. Next, chromatography. Gusto ko sanang ipagawa sa inyo tong process na to so wala na tayo masyadong time. Laboratory experiment to. Or other term dito is the paper chromatography. Ano naman meron dito? Si paper chromatography, nalalaman natin yung kulay ng ink or nung color. For example, yung black. Diba akala nyo black lang siya? No. Kapag ginamit nyo si paper chromatography, malalaman natin na ay, yung black ink pala ay hindi lang iisa yung kulay. So, ganun po yung si paper chromatography. So, it came from the two Greek word chroma and graphy, which means color writing. So, yun nga, nalalaman natin yung mga kulay. So, siguro gagawin natin to. Meron akong paper na binili para dito. So, basta gagawin natin. So, ano naman yung nangyayari dito kay paper chromatography? So, kailangan dito ng, syempre, lagayan ng paper towel. Yung iba, tissue lang yung ginagamit dito eh. Then, solvent, kailangan, or yung liquid, and then yung ink. So, yung ink, ilalagay mo lang siya dito sa may paper towel. Then, yung tubig, aakyat po yun. Then, habang pag-akyat ng water, sumasama yung ink. Then, habang umakyat yung ink, nalalaman natin yung kulay ng ink. So, meron tayong tinatawag na capillary action or capillary action. So, ano naman yung capillary action? It is the ability of the liquid to flow in narrow space. So, kaya pataas yung akyat ng tubig. Kumbaga, yung mga tubig umaakyat sa space na meron dun sa paper towel. So, paper chromatography po yung tawag doon. So, meron tayong dalawang klase ng chromatography. Preparative chromatography at saka analytical chromatography. So, the purpose of preparative chromatography is to separate the components of mixture for later use and is thus a form of purification. So, for example, yung isang bagay ay yung isang ginamitan natin ng chromatography, for example, na obvious na yung result ng chromatography, magagamit pa natin yun sa susunod. Kumbaga, yun yung sinasabi dito sa preparative chromatography. First step siya dun sa another pa na gagawin natin. Yun si preparative chromatography. Ano naman si analytical chromatography? So, it is done normally with smaller amounts of material and is for establishing the presence of measuring relative proportion of analytes in mixture. So, for example, gaano ba karami yung kulay na kailangan natin para makakuha tayo ng kulay na meron dun sa black. So, ganun yung sinasabi sa analytical chromatography. Di ba kasi by portion, yung minimix nating color para makabuo ng black color. So, ganun po yun kay analytical chromatography. Next, the LLQ or liquid-liquid extract, LLE rather, sorry. LLE or liquid-liquid extraction. Or another term nito ay solvent extraction or partitioning. So, it is a method to separate compounds or metal complexes based on their relative solubility in two different immiscible liquid. So, usually, water, tandaan nyo lang lagi yung water ay polar. Tapos, yung mga organic solvent, yun yung mga non-polar. For example, yung sodium chloride, sorry. So, mga non-polar po yan. So, liquid-liquid extraction yung ginagamit natin sa paghihiwalay ng mga yon. Yung for example nga, yung salt water. So,
isa to sa ginagamit pag separate mo. So next, adsorption. Hindi abha, ad. So when we say adsorption, it is the adhesion of atoms or ions or molecules from gas, liquid, or dissolved solid to a surface. So this process creates a film of the adsorbate on the surface of adsorbent. So adsorption is a surface phenomenon, while absorption involves the whole volume of the material, although adsorption often precedes absorption. So kay adsorption, ang dito may kinalaman yung mga atoms and ions or molecule nung mga states ng matter para mahiwalay sa isa't isa. So, paano ko ba i-explain to? Ang hirap magbigay ng example dito kay adsorption. So, sige. The term sorption encompasses both processes, while desorption is the reverse of. So, tatandaan nyo lang, kabaliktaran po lagi si desorption ni sorption, syempre. Kaya nga di. So, next, Soxhlet extraction. Ito, na kinreate to ni Franz von Soxhlet noong 1879. So, ano to? Soxhlet extraction. Para siyang flask. Pero mas complex siya. So, saan naman to ginagamit? It was originally designed for the extraction of a lipid from a solid material. So, ano yung lipid na tinutukoy dito? Or ano yung, wait lang, nawawala yung cursor. Ano yung lipid na tinutukoy dito? Yung mga oil, mga taba, yun, we considered it lipid. So, paano nga ba natin mas separate yung mga ganun sa solid materials? So, Soxhlet extraction yung ginagamit po doon. So, typically, Soxhlet extraction is used when the desired compound has a limited solubility in a solvent and the impurity is insoluble in that solvent or hindi siya natutunaw dun sa solvent. For example nga, yung oil, hindi siya natutunaw. So, yun po si Soxhlet extraction. So, yan lang yung mga methods kung paano ma-separate yung mixture. So, simula kay winnowing, next is magnetism. Si sedimentation and decantation ay magkasama to. Kumbaga, si decantation ay continuation ni sedimentation. So, mauuna si sedimentation process bago si decantation process. Ito rin, si flocculation and coagulation ay magkasama din to. So, mauuna muna si flocculation process bago mag-undergo ng coagulation process. Next, meron tayong tatlong part, si filtration, si evaporation, at saka si distillation. Halos magkakatulad lang tong tatlong to. Next is si chromatography. So, sineseparate. Dito, ang sineseparate ay yung mga kulay. Color naman. Separate yung red, yung yellow, para malaman natin yung kulay dun sa isang mix na kulay. So, chromatography yun. So, next, liquid-liquid extraction. Ito, sineseparate naman yung mga complex na magkakasama na may polar at non-polar materials. Yung polar materials na tinutukoy natin dito is yung water, and yung non-polar na tinutukoy natin dito ay yung mga tinutunaw. Next, adsorption. Kay adsorption naman, para
mahiwalay yung mga yung gases, particles kay liquid particles or kay solid particles. So, adsorption yun. Kumbaga, um, ina, ina-adsorb. Iba yung absorb ha, sa adsorb. So, ang binibigyan ng focus dito ay yung volume, yung dami ng materials. Kasi yun yung nahihiwalay. Kung yung mga yung dami ng mixture ng materials, yun yung hinihiwalay natin. For example, yung uh, yung tubig at saka yung buhangin. Example, basic example lang to. So, may gantong dami ng tubig, tas yung gantong dami ng hinalo nating buhangin. So, mapapaghiwalay natin yon. So, na ganun pa rin kadami yung kakalabasan. So, adsorption yung tawag doon. Next is Soxhlet extraction. Ito, to separate or to extract lipid materials to solid materials. Ano yung ulit yung lipid? Ito yung mga oil materials. Fats ba? Fats. Yung oil kasi ay simpler form ng fats. So, yun. So, hanggang dyan lang po yung discussion natin. Kasama to sa exam. Kaya kailangan natin maghapon. So, next meeting, we will focus on naming a compound. Yes, magne-naming a compound na po tayo. Paano ba naging tubig si tubig? Bakit ba siya H2O? Bakit ba siya si asin ay asin? Bakit siya NaCl? Bakit siya magnesium chloride? So, doon na tayo sa next. Pero bago pala yun, magre-recall muna tayo nung model, yung dalawang model, yung Bohr model at saka Lewis dot structure model of atom. So, recall lang tayo dun sa susunod. So, hanggang dyan lang natatapos. Thank you guys. Sana aralin nyo mabuti yung lesson. Upload ko na agad to sa Gemno. So, bye-bye guys!